Siguro naman walang mga fans ng San Miguel na magugulat dito sa balita na ang kanilang forward na si Jeron Teng ay ite-trade na ng Beermen dito sa Titan Ultra at ang magiging kapalit naman ito ay yung first round draft pick nitong koponan ni John Cardell. Baka ang isa parang balita itong si Chris Miller ay ite-trade naman para dito kay Calvin Abueva. Pero most likely ang unahin doon na San Miguel yung pagkuha sa draft pick nitong Titan Ultra kapalit naman itong si Jeron Teng. Itong San Miguel Beer kasi ang lalim na nung bench nila. Kaya nga medyo itong si Jeron Teng actually starter yan eh. Mula nung maglaro siya dito sa Alaska, Converge starter talaga pero naging third stringer sa San Miguel dahil sa lalim ng kanilang rotation. Kaya nga ngayon, itong si Jeron Teng baka matrade yan dito sa Titan Ultra kung saan siya magiging starter siya dyan sigurado at mabibigyan ng maraming oportunidad na maka-score talaga. Kaya nga ngayon kung ikaw naman itong San Miguel Beer, okay na kahit mawala itong si Jeron Teng. Ang importante lamang ay magkaroon sila ng tinatawag na draft pick dahil dito sa 2027 draft inaasahan na maraming magagaling na mga players ang sasali dyan. Kaya nga kung sakasakali, ang laking bagay kung makuha yan ng barangay ng San Miguel dahil medyo nag-i-struggle itong Titan Ultra. Kaya itong Beermen, gustong makuha yan dahil yung draft pick ng Terra Firma nandito na sa Ginebra. Kaya naman ang San Miguel gustong makuha yung draft pick naman itong Titan Ultra. At kapag yan natuloy, masisiguro natin na itong Beermen gagamitin na yung pick na yan para kumuha ng isa pang big man dahil yan ang kinakailangan nila dito sa kanilang roster ngayon. At mukhang itong San Miguel ay sa tingin ko lang mukhang determinado na i-continue yung kanilang magandang nilalaro dito sa mga darating pang conference. Ang isa pang team ngayon na pinag-uusapan ng mga fans ay itong Blackwater Bossing. Kung ano ba talaga magiging direksyon nila dahil nga dito sa pagkuha kay Dalf Panopio. Ito nga po si Cedric Bearfield ay on the way out na dito sa Blackwater at ito'y baka ilipat na dito sa Meralco Bolts na nag-i-struggle ngayon. Itong Meralco Bolts na medyo up and down yung performance nila at marami nagsasabi na baka kinakailangan na nilang ilagay doon si Cedric Bearfield para maging mas consistent yung ipinapakita. Medyo mataas na expectation sa Meralco ngayon dahil nga sila ay nag-champion na. Kung natatandaan ninyo, tinalo niya na San Miguel sa final sa Philippine Cup. Kaya nga mataas na expectations ng tao sa kanila. Unfortunately, medyo hindi maganda nilalaro nitong Bolts. Kaya marami naniniwala na medyo hindi sapat yung lineup ngayon ng Meralco at kinakailangan nila na magdagdag ng iba pang players. Ang tanong na lamang, ito nga bang si Bearfield bagay dyan? Sa tingin ko marami na kasing guards ang Meralco. So if ever trade nila itong si Bearfield dito sa Bolts, malamang ang maging kapalit niyan ay itong si Aaron Black. Baka isama na rin itong si Kurt Rayson at itong si Chris Banquero. O baka naman Chris Banquero plus Anjo Karam, yan ang maging kapalit nitong si Cedric Bearfield. Kung sakasakali na ito'y matuloy, sa tingin ko itong Meralco Bolts, magiging okay yung kombinasyon ni Newsam, Cancino at itong si Bearfield pagdating dito sa scoring nila. Kaya nga hindi na nakapagtataka na itong line-up ngayon nitong si Coach Luigi Trillo nag-a-anticipate na sa posibilidad na makamakuha nila itong si Cedric Bearfield eventually. Dahil syempre, kung ikaw naman itong Magnolia Chicken Templados or rather itong Meralco Bolts, kinakailangan always on the lookout ka para do sa mga oportunidad na makapag-upgrade at makakuha ng mga magagaling na players.